Marahil pamilyar o narinig nyo na ang isang pangyayari sa Amerika noong October 22, 1884 na tinaguri ang The Great Disappointment. Yan ay tinaguri ang The Great Disappointment sa kadahilanan na hindi nangyari ang inihula noon ng isang Baptist preacher na nagngangalang William Miller patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ay alam nyo, talagang madidismaya kayo kapag ipinilit nyo na lagyan ng petsa ang pagbabalik ni Kristo sa lupa, sapagkat wala namang sinasabi sa banal na kasulatan sa Biblia patungkol dito. At alam natin na marami nang nadismaya sa kasaysayan sa nakaraan dahil sa gantong mga pagtatangka. Pero sa kabila na walang petsa ang pagbabalik ni Kristo sa lupa, ito ay mangyayari, ito ay magaganap, at iyon ay bagaman naaantala. At napakahalaga habang naghihintay tayo sa sinasabing naaantalang pagbabalik ng Panginoon, magkaroon tayo ng tamang kaisipan o damdamin dito. At kung inyo lamang maalaala ang ating naging mensahe nung nakarang linggo, sinabi natin na huwag tayong magduda sa bagay na to, sa katotohanan na ito, gaya ng tila nangyari sa sinulatan ni Pedro dahil sa mga panggugulo ng mga bulaang guro. At ngayong umaga naman ay ang ating tutunghayan ay may kinalaman sa pagpapakabanal, kaugnay pa rin o may kinalaman pa rin sa naaantalang pagparito ng Panginoon. Kaya minsan pa, akin kayong iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa ikalawang sulat ni Pedro, Kabanata 3, ating tutunghayan ng mula talatang 10 hanggang 16. Ikalawang sulat ni Pedro, 3, mula talatang 10 hanggang 16. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi, sa mga iyon ay ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Muli, ayon na rin kay Pedro sa Kabanata 3, talatang 1, ito yung pangalawang sulat niya sa mga Kristiyanong ito, na ayon naman nga sa kanyang unang sulat, Kabanata 1, talatang 1, ay mga nangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, at sa iba pang mga lugar noon na kung saan ay tinatawag na Asia Minor. At ayon na rin sa kanyang pangalawang sulat na ito, pareho ng kanyang naunang sulat, ang layon niyon ay para paalalahanan sila
So pareho ang pinakalayunin ng dalawang sulat na ito, gaya ng alam natin na sa pagkakataong ito si Pedro ay malapit ng mamatay. 2 Peter chapter 1 verses 12 to 15. At bago mangyari yon, nandun ang kanyang masasabi nating masiding hangarin na sa huling sandali at pagkakataon sa kanyang buhay ay mapaalalahan ng muli ang mga Kristiyanong ito. Napakaganda ng hangarin, napakalaki ng puso ng apostol na to, na matatawag nating pastor o dapat lang natawagin nating pastor. At dahil minamahal niya ang kanyang mga sinulatan na ito, ay gano'n ang kanyang pagpapaalala. At dito, particularly, ang nais ipaalala sa kanila ni Pedro ay itong muling pagparito ng Panginoon sa kadahilanan na mayroong nagtuturo sa mga kalipunan ng mga mananampalatayang ito na wala daw pagbabalik ng Panginoon. Sila yung mga tinawag dito ni Pedro na mga manlilibak, mga scoffers or mockers. Sinasabi nila na kung merong pagbabalik ng Panginoon ay dapat nangyari na yon, dapat hindi ito nagtatagal. Yan ang kanilang isa sa mga argumento. Pero gaya ng nakita natin na hindi mabagal ang Panginoon sa kanyang pangako, kundi yon ay para bigyan ng pagkakataon ang lahat na magsisi. Ito ang napakagandang bagay na nakita natin sa ating nakaraang mensahe. Pero sa kabila nito, ipinakita pa rin dito na ito ay mangyayari. Ito ay magaganap. Ito ay tiyak, hindi ito sasala. At iyon ay bagaman naaantala, nadidelay. Ngayon, paano inilarawan ito? Itong araw ng Panginoon, itong pagdating ng Panginoon. Sa paanong paraan siya inilarawan, sinabi dito na ito ay mangyayari or darating gaya ng isang magnanakaw. Na sinabi sa talatang 10 sa unang bahagi, pamilyar tayo sa larawan na ito ng pagdating ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nangaral o nagturo nito nung siya ay nasa lupa, at ito rin ang naging pagtuturo ni Pablo. Kung maalala nyo, nagkaroon din tayo ng serye sa unang sulat ni Pablo sa mga tiga-Tesalonica, Kabanata 4. So, ganito yung naging pagtuturo ng Panginoong Hesus, ganito yung naging pagtuturo ni Pablo, at ito rin ang itinuturo ni Pedro, at ganito natin unawain ang araw o pagdating ng Panginoon. Kaya ito po yung aking simpleng mensahe ngayong umaga. Bagaman naaantala, ang araw ng Panginoon ay darating na hindi inaasahan. Bagaman naaantala, ang araw ng Panginoon ay darating, o pwede natin sabihin na tiyak na darating o magaganap na hindi inaasahan. At dito ipinakita ni Pedro kung anong mangyayari or kung anong magaganap kapag nangyari na yung araw na yon, yung sinasabing araw ng Panginoon, Day of the Lord. Sinabi dito na yung kalangitan daw ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ay alam nyo, ang talatang ito ay isa sa pinaka-ginagamit ng mga naniniwala sa ang mundo ay magugunaw. Itong itong verse na mismong ito, talatang 10 ay pinaka-ginagamit ng mga naniniwala na ang mundo ay maglalaho, magugunaw literally. Ay maalala nyo na ang sanlibutan noon ay nagunaw sa pamamagitan ng tubig, at hindi na mangyayari ang gayon, at iyon ay mangyayari na daw sa pamamagitan ng apoy. At itong passage na ito ay isa sa pinaka-strong argument nila. Sa bagay na ito, even John MacArthur ay ganito ang kanyang naging pagtingin, pero mali yan. Hindi natin ganyan tinitingnan yan. Alam natin na ang mundo, ang sanlibutan na ito, ay hindi kailanman gugunawin ng Diyos,
Ang alam natin at ang paniniwala natin at pinanghahawakan natin, ito ay babaguhin ng Diyos. Itong parehong mundo na to na nag-e-exist. So anong gustong ipakita sa atin dito? Gustong ipakita dito na sa araw ng Panginoon, ang gawa ng lahat ng tao ay mahahayag. Ang gawa ng lahat ng tao ay malalantad. At sa ganung diwa, sa ganung kaisipan ang sinasabi ni Pedro sa talatang 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito, hindi literal. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos, yan ang sinasabi natin na kabanalan. Ngayon, kaugnay dito, bakit napakahalaga ng kabanalan sa buhay ng mga Kristiyano habang naghihintay sa naantalang araw ng Panginoon na inilarawan dito, gaya ng isang magnanakaw na inilarawan dito, na darating na hindi inaasahan. Dalawang bagay. Una, sapagkat may pagpuksa sa masama. Bakit napakahalaga ng kabanalan sa buhay ng mga mananampalataya? Sapagkat may pagpuksa sa masama. At pangalawang bagay, sapagkat may pangako sa matuwid. Sapagkat may pangako sa matuwid. So yung unang bagay na mahalagang maintindihan natin sa ating teksto, sa katotohanan, sa larawan na muling babalik ang Panginoong Hesong Kristo, bagaman naaantala at hindi pa inaasahan yung araw na yon, sapagkat may pagpuksa sa masama, nabanggit ko na hindi na kailanman mangyayari, nagugunawin ng Diyos ang mundo, at yun ay kahit pa sa pamamagitan ng apoy. Kung paanong ginunaw ng Diyos ang mundo noon, alam natin sa pamamagitan ng tubig, hindi na ito muling mangyayari pa at muli, at iyon ay kahit pa sa pamamagitan ng apoy, walang anumang pamamaraan ang pwedeng mangyari para magunaw ang mundo. Hindi mangyayari yan. Ang malinaw na mangyayari kapag dumating ang araw ng Panginoon ay ang kanyang pagpuksa sa masama, kanyang pupuksain ng masama, kanyang ilalantad ang mga gawa nito. At consistent yan sa sinabi sa mga unang talata na bahagi ng ating pinag-aralan o mensahe ng isang linggo sa talatang 7. Anong sabi diyan? Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. So sa kasalukuyan, malinaw na iniingatan ng Panginoon ang sanlibutan. Inilarawan ni Pedro na kasalukuyang langit at lupa, iniingatan sa panong paraan? Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung paanong ginunaw ng Diyos ang mundo, nung mundo noon, sa panahon ni Noe, sa pamamagitan ng salita niya, sa gayon ding paraan ay iniingatan ng Panginoon ang kasalukuyang sanlibutan ayon pa rin sa kanyang salita. Hindi ninanais ng Diyos na magunaw na or tapusin na ang kasaysayan ng mundo. Ngunit darating ang panahon na ibubuhos niya ang kanyang puot sa masasama. So, sa araw ng Panginoon na darating na hindi inaasahan, ang masama ay walang salang dadatnan ng kapahamakan. Yan yung katotohanan. Ganito natin unawain ito, mga kapatid. Maalala nyo na mga bulaang gurong ito na tinutukoy dito ni Pedro ay mga namumuhay sa kahalayan. Sila ay namumuhay ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. Talatang 3. Ang dahilan nito ay sapagkat wala naman daw pagbabalik ng Kristo. Ngayon, kung ganun ang iyong pagpaniniwala, walang pagbabalik ng Kristo, anong masama na gumawa ng masama? Anong masama na magpakalublob sa kasalanan? Wala namang second coming. Yan ang argumento nila. Pinapakita dito na ang mga taong ito ay walang pananagutan. Ipinapakita dito na mga taong ito walang accountability. Hindi iniisip na isang araw ay mananagot sila sa Diyos.
sa kanilang mga gawa. At may mga tao na ganyan ang pagtingin sa kanilang buhay dito sa mundo, sa kasalukuyang langit at lupa. Wala silang kamalayan na isang araw ay mananagot sila sa Diyos at dahil doon gagawin nila kung anong gusto nilang gawin. May mga tao na walang pakialam sa hinaharap. Ang mahalaga sa kanila ay yung kasalukuyan. Maalala nyo nung panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, ang mga tao ay masyadong abala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang mga gawain, marahil lihitimo naman. Pero hindi namamalaya na isang araw ay may darating sa kanilang baha. Sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa, hindi nila iniisip na isang araw may darating sa kanilang dilubyo. Maalala nyo rin yung panahon ni Lot. Ang mga tao ay masyadong abala sa kanilang mga makamundong gawain. Na hindi namamalaya na isang araw ay pauulanan sila ng Diyos, ng asupre, ng apoy. At yan mismo ang sinabi ni Pedro sa kanyang sulat na to sa Kabanata 2, talatang 4 hanggang 9. At ganito ang mangyayari sa mga tao, ang isip ay sa mga bagay lamang sa mundo. Isang araw dadatnan sila ng kapahamakan. Isang araw mararanasan nila ang puot ng Diyos. Wala naman sigurong masama na gawin mo ang mga bagay sa mundo na tinatawag nga ng mga lihitimo. Ano yung mga bagay na mga lihitimo sa mundo na pwede mong gawin at dapat mong gawin? Magtrabaho, kumain, uminom, mag-asawa. At kung ano-ano pang mga bagay na iniisip po na mabuti naman na pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos, na panawagan sa iyo ng Diyos, napakagandang mga bagay yan. Pero wag mo kalilimutan na isang araw ay magsusulit ka sa Diyos. May mga tao na marahil nauunawaan na babalik si Kristo isang araw. O, naniniwala ako dyan. Pero walang pagtatalaga ng buhay kay Kristo. May mga tao na marahil hindi naman itinatanggi ang Diyos sa kanyang buhay. O, naniniwala ako sa Diyos. Pero ang katotohanan, walang pagtatalaga ng buhay sa Diyos. Kaya sa inyo na mga kasama namin ngayong umaga muli sa aming mga mahal sa buhay, sa inyo na aming mga kaibigan, sa inyo na aming mga bisita o maging sa inyo na kasama namin ngayon online, marahil naniniwala ka na babalik si Kristo, marahil hindi mo itinatanggi ang Diyos sa iyong buhay, subalit wala kang pagtatalaga ng buhay kay Kristo, hindi mo kinikilala si Kristo sa iyong buhay, hindi ka nagtatalaga ng iyong buhay sa Diyos. Anong inaasahan mo isang araw? Sa tinatawag na araw ng Panginoon. Kaya nung nabanggit ko kanina na hindi kailanman mangyayari na pupuksain pa ng Diyos ang mundo na kanyang nilikha. Wala nang ikalawang paglikha ng Diyos ang mundo, pero may pagpuksa sa mga taong makamundo. Ang sinabi ni Pedro sa Kabanata 2, talatang 6 hanggang 9, kung paanong pinarusahan niya ang pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahahalay na pamumuhay ng mga masasama, sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok o mula sa tukso, ganyan ang inaasahan natin sa Panginoon. Pero hindi natapos si Pedro, sabi dito, at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Mapapansin nyo ang kahihinatnan ng masama.
Gusto ko lang bigyan ng pansin minsan pa, sumandali. Ang sinasabi dito na naaantala at hindi inaasahang pagdating ng Panginoon. Gusto ipakita dito na anumang oras ay puwede kang dagtan ng kapahamakan sapagkat hindi nga inaasahan ang araw ng Panginoon ng pagdating niya. So kung gano'n, anumang oras puwedeng dumating sa iyo ang kapahamakan. Totoo na siya'y nagpapasensya, totoo na siya'y nagtiyatiyaga, totoo na siya ay nagtitiis. Pero isang araw ay yung pagtitiyaga, pagtitiis ng Panginoon ay darating. Ibig sabihin, mangyayari, matatapos na yon. Anong inaasahan mo sa sandaling yon? Ito ay nagpapakita sa bawat isa na magbigay ng pansin sa bagay na ito. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pa naman siguro darating ang Panginoon. Totoo yon. Pero paano kung dumating na ang Panginoon? Anong inaasahan mo? Yan ang ibig sabihin ng naaantalang pagdating o araw ng Panginoon. Kaya huwag kayong maging mapangahas dito. May mga tao masyadong mapangahas. Alam niyo, ang mabigat sa natural calamity na lindol ay hindi katulad ito ng ibang mga natural calamity na katulad ng bagyo na alam mo kung kailan darating. Bukas, sa makalawa. Hindi gano'n ang calamity na 'to. Bagaman puwede kang maghanda sa lindol, earthquake drill na tinatawag, pero ang katotohanan sa kalamidad na 'to ay hindi mo pa rin alam kung kailan ito puwedeng dumating. Ang hamon sa atin ay sa araw ng Panginoon na darating ng hindi inaasahan, magkaroon ka ng kamalayan na merong kapahamakang darating sa masama. Alam niyo kapag sinabing araw ng Panginoon, ang larawan niyan mas ipinapakita yung dadalhing hatol ng Panginoon. Kaya ang binanggit dito ni Pedro, araw ng Panginoon. Bagaman may larawan niyan ng pagliligtas ng Panginoon, ngunit mas ipinapakita diyan yung dadalhing hatol ng Panginoon. Ganyan yung larawan sa lumang tipan pag sinabing Day of the Lord, at ganyan din yung larawan na ipinapakita dito kung paanong si Yahweh, yung sinabing Day of the Lord, Day of Yahweh, magdadala siya ng hatol o may mangyayaring paghatol. Ganon din ang gagawin ngayon at iyon ay sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. Ganyan natin ito unawain mga kapatid at ganito rin nyo unawain ito mga kaibigan. Kung inaakala nyo walang paghahatol na dadating sa inyo, nagkakamali kayo. Kabanata 2, talatang 1, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Hindi nawawala yung kaligtasan na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Ay mapapansin nyo ang mangyayari sa mga bulaang guro. O ngayon, marahil sasabihin nyo, hindi naman ako bulaang guro. Hindi naman ako katulad nila na mapaggawa ng masama. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kung hindi kayo kumikilala kay Jesucristo, mapapahamak pa rin kayo. At ganito ang mga bulaang guro. Wala silang tunay na pagkakilala kay Kristo. Wala silang tunay na pagtatalaga kay Kristo. Marahil naunawaan nila si Kristo. Marahil narinig nila ang ebanghelyo patungkol kay Jesucristo. Naging bahagi nga ng iglesia. Nakasalo sa mga pagtitipon ng banal na hapunan. Pero wag natin kalilimutan, sinabi doon, yung larawan na yung isang baboy na naligo, bumalik sa kanyang lugar, aso na sumuka, binalka ng suka. Ganito ang mga bulaang gurong ito. At ganito ang ang kahihinatnan ng mga taong tinatawag na masasama, mga taong walang
pagkilala kay Hesukristo. Pamilyar tayo sa sermon ni Jonathan Edwards na Sinners in the Hands of an Angry God. Bakit ito naging popular? Dahil ito'y ginamit ng Diyos sa isang revival. Pero ang hindi natin maitatanggi sa naging popular na mensahe o sermon na ito ay yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos sa isang makasalanan. Kaya nga, sinners in the hands of an angry God. At sana ganito mo makita ang iyong kalalagayan bilang isang makasalanan na isang araw ay pwede mong maranasan ang puot ng Diyos. Subalit pangalawang bagay na napakahalagang makita natin dito, lalo na sa mga mananampalataya, sa mga tinatawag na matuwid, sapagkat may pangako sa atin, sapagkat may pangako sa matuwid. Gusto kong makita natin na bagaman merong pagpuksa sa masama, at yun ay sa araw ng Panginoon, ang pinaka-focus dito ni Pedro ay ang ipakita kung ano ang naghihintay sa araw na iyon sa atin. At ano yung naghihintay sa atin? Ang ipinangakong bagong langit at bagong lupa. At yun ay mismong ipinangako daw ng Panginoon. Pero nais kong pansinin natin dito kung ano yung sinasabi patungkol sa pangakong ito, na bagong langit at bagong lupa na mismong hinihintay natin ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano. Ang sabi dito, na kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Mga kapatid, huwag nating mamisyon. Totoo na may bagong langit at bagong lupa, pero ang naninirahan daw doon ay katuwiran. Gustong ipakita dito kung anong klaseng buhay ang dapat meron tayo sa kasalukuyang langit at lupa na ating kinalalagyan. At yan mismo sinabi ni Pedro sa talatang 14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. So habang naghihintay sa ipinangakong bagong langit at bagong lupa, ang Kristiyano ay inaasahan na mamuhay ng may kabanalan sa kasalukuyang langit at lupa. Mapapansin nyo yung motibasyon dito ni Pedro. Dahil mayroong bagong langit at bagong lupa na hinihintay natin sa araw ng Panginoon kung saan ang katuwiran ay naninirahan, inaasahan tayo na mamuhay sa ganun ding diwa. Sa ganun ding kaisipan. At yun ay ngayon pa lamang. Hindi po pwede naghihintay tayo ng isang lugar na kung saan ay naninirahan ay katuwiran, subalit wala tayong katuwiran sa kasulukuyan. Hindi po pwedeng ganon. Hindi po pwedeng magsama ang katuwiran sa kalikuan. Hindi po pwedeng magsama ang katuwiran or yung kabutihan sa kasamaan. O yung kabanalan sa kasamaan. Malabong mangyari yon. Ang sinabi sa Revelation 21 verse 1 and 2, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na, at nakita ko ang banal na lunsod. Inilarawan, banal na lunsod. Ang bagong Jerusalem. Ganun ang bagong langit at bagong lupa. Kaya pagdating sa talatang 8, pamilyar sa marami sa atin, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So mapapansin nyo, hindi po pwedeng magsama ang dalawang bagay na yon.
Kaliguan, katuwiran, kabanalan, kasamaan, magkaiba ang kanilang kahihinatnan at ito yung motibasyon sa atin. Hindi po puwedeng do'n lang tayo magiging banal sa bagong langit at bagong lupa. Dito pa lang sa kasalukuyang langit at lupa, inaasahan na sa atin ang kabanalan. Mga kapatid, katunayan, hindi makakaasa ng bagong langit at bagong lupa ang mga taong walang kabanalan sa kasalukuyang langit at lupa. Hindi po puwedeng mangyari 'yon at malinaw 'yan sa sinabi ng sumulat ng mga Hebreo kabanata 12 talatang 14, "Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sinumang makakakita sa Panginoon. Pursue peace with all people and holiness, without which," ano yung which do'n? "Without holiness, no one will see the Lord." Ganyan kahalaga ang usapin ng kabanalan o ganyan kahalaga ang kabanalan sa usapin ng kaligtasan. Sa usapin ng mga mananampalataya, hindi po puwedeng may kaligtasan ngunit walang kabanalan. Ang dahilan kung bakit walang kabanalan ang mga bulanggorong ito sapagkat hindi sila ligtas. Wala silang inaasahang bagong langit. Dahil hindi sila naniniwala na darating ang Panginoon. Kaya gano'n ang kanilang buhay. Ito ay kanilang naging lisensya. Hindi naman babalik ang Panginoon, walang gano'n. Lisensya ko na gumawa ng kasalanan, magpakahalay, gawin ang mga sariling pagnanasa. Subalit ang mga Kristiyano ay walang lisensya na gumawa ng kasamaan. Katunayan, ang kabanalan ay ikinakabit o idinadagdag sa kaligtasan. Chapter 1 verse 3 to 5, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa. At maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin nyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ng inyong pananampalataya. At ang isa na sinabi dito na dapat nating itustos o idagdag sa ating pananampalataya o sa ating kaligtasan ay ang pagiging makadiyos, muli sa Greek, eusebia. Hindi Eusebia ang pangalan natin. Or hindi Eusebio. Subalit ito ay ikinakabit sa atin. Katunayan, dapat nakakabit sa atin ang salitang eusebia, godliness or of being godly. Hindi mo puwedeng ihiwalay ang kabanalan sa kaligtasan. Totoo na walang maliligtas sa kabanalan, subalit ang kaligtasan ay nagbubunga ng kabanalan. Sana hindi kayo naririndi sa katotohanan ito. Siguro alam na ng marami sa atin, o alam ko totoo na ang kaligtasan nagbubunga ng kabanalan. Pero napakahirap nito mga kapatid. Aminin natin sa hindi. Sa mga kambal, pamilyar tayo sa tinatawag na conjoined twins. Yung magkadikit, magkakabit. Sa buhay ng Kristiyano o sa isang Kristiyano, dapat laging magkakabit ang kaligtasan at kabanalan. Ang hamon sa atin ay habang naghihintay sa ipinangakong bagong langit at bagong lupa, magsikap ka na matagpuan sa kabanalan sa kasalukuyang langit at lupa. Muli ito mismo ang sinabi dito ni Pedro sa talatang 14, magsikap. Yan ay paboritong salita ni Pedro sa kanyang ikalawang sulat na ito. Yung salitang
magsikap or be diligent. Binanggit yan sa chapter 1 verse 5 and chapter 1 verse 10. Sinabi doon, diba, so that you even more be diligent to make your calling and election sure. Gustong ipakita dyan kung bakit sinabi ay magsikap. Gustong ipakita dyan ang kabanalan ay talagang napakahirap sa buhay ng Kristiyano. Hindi ito madali. Talagang may pakikihamok. Yan dahil dito ni Pedro, kaya sinabi rin niya, at inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kung mapapansin nyo, kaagad-agad yun ang sinabi ni Pedro mula talatang 14, magsikap sa kabanalan. Tapos sinabi niya, talatang 15, at ituring nyo ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gustong ipakita dyan na kung dadating na ang Panginoon ngayon, baka masumpungan tayo sa kalikuan. Baka masumpungan tayo sa kasamaan. Kaya sinasabi dito ni Pedro, kaya maging yung hindi pa pagdating ng Panginoon ay kaligtasan na para sa atin. Sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na mamuhay ng akma sa ating kaligtasan. At ayon kay Pedro, ito rin ang ibig sabihin ni Pablo sa kanyang mga sulat. Sumulat si Pedro sa mga mananampalatayang ito. Hindi malinaw kung anong sulat yon, pero sumulat siya na may kinalaman sa ikalawang pagparito ng Panginoon na ayon kay Pedro, mahirap daw unawain. Ngunit sa kabila na medyo mahirap unawain, yung mga sulat ni Pablo, iisang mensahe. Iisa ang ipinaparating. Kabanalan na may kinalaman sa pagparito ng Panginoon na kung saan ito raw binabaluktot lamang. Alam niyo, hindi raw naman talaga mahirap unawain ang sulat na ito ni Pedro. Ang pinakadahilan lamang dito ay sapagkat ayaw aralin ng mga bulaang gurong ito, ang mga sulat na ito. Medyo mahirap, pero talaga pwede naman siyang maunawaan. Ay hindi lang maturuan ng mga taong ito, matigas sa kanilang mga puso, wala silang pakialam kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ganito din daw ang ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. At iyon ay sa ikapapahamak nila. Subalit hindi ganito tayo, mga kapatid. Malinaw sa atin ang turo patungkol sa muling pagparito ni Kristo. At ito'y mangyayari sa paraan na hindi inaasahan, katulad ng magnanakaw. At dahil doon, inaasahan sa atin ang kabanalan. Yun yung masasabi nating simple at malinaw na mensahe sa bahaging ito ng sulat ni Pedro. Minsan ko nang nagamit na halimbawa sa inyo ang sinabi ng isang mangangaral, ng isang pastor, na itong isang pastor na to ay hindi isang reformed pastor or preacher, pero umagaw sa akin ng pansin ng kanyang pangangaral. Katunayan sa radyo siya, may kinalaman sa kaligtasan. Ang sabi niya, enjoy the promise, but endure the process. Mga kapatid, mayroong ipinangako sa atin na bagong langit at bagong lupa sa araw ng Panginoon, at dapat nating i-enjoy yon, dapat nating ipagpasalamat yon, dapat nga looking forward tayo doon, pero dapat mag-endure tayo sa process. At ang isang proseso noon, isa sa mga proseso noon ay ang kabanalan. Ang buhay na may pagpapakabanal. At ito yung katotohanan sa atin bilang mga mananampalataya, at ito yung panalangin natin na sana ay samahan tayo ng Panginoon, gabayan tayo ng Panginoon hanggang tayo ay tanggapin natin ang pangako ng bagong langit at bagong lupa. Sa ating himno na awitin bilang tugon, magandang sinabi sa ikatlong saknong,
Ang sabi diyan, "O iyong akayin sa tamang daan, madadapa kung di alalayan, sa karimlan hawak ng iyong kamay, ligtas kaming makapaglalakbay." Umawit po tayo bilang tugon, "Aming Ama, kami po'y gabayan." Bukas po tayo sa panalangin mga kapatid. Tunay kami nagpupuri, nagpapasalamat aming Diyos sa iyong salita na minsan pa ay aming natunghayan. Salamat sa paalala na ang kabanalan ay kailangan sa buhay ng mga mananampalataya habang kami ay naghihintay sa iyong naantalang pagdating na gaya ng magnanakaw. At Panginoon, naway tunay na buksan niyo ang aming mga puso sa mga bagay na 'to, sa katotohanan na 'to. Nakita namin na merong pagpuksa sa masama. Nakita namin na sila ay hindi makatatakas sa iyong puot isang araw. Kaya kami nagsusumamo din sa aming mga kasama ngayon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga bisita na hindi pa nagtatalaga ng kanilang buhay kay Kristo. Panginoon, naway makita nila ang napakabigat at karimari-marim na kahihinatnan ng kanilang mga kaluluwa. O Diyos, mahabag ka, nawa ang mga salita ninyo na kanilang narinig ngayon minsan pa ay tunay na magkaroon ng bigat sa kanilang mga puso. At tulungan niyo sila na lumapit at kumilala sa Panginoong Hesukristo. Panginoon, nawa sa iyong mabuting kalooban ay walang sinuman sa lugar na 'to, sa bulwagan na 'to, maging sa mga kasama namin online ang mapahamak. Naway mahabag ka sa kanila, O Diyos. Naway makita nila ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo sa kanilang mga buhay. Salamat sa paalala bilang mga ligtas ay dapat nandoon yung kabanalan sa aming mga buhay. At tulungan niyo kami na habang kami nasa mundong ito, nasa kasalukuyang langit at lupa, ay tunay na masumpungan niyo kami, matagpuan niyo kami na namumuhay ng naaayon dito. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa mga bagay na 'to gaya ng aming inawit. Gabayan niyo kami, Panginoon, at sa iyong ah, ha hawat-habag sa iyong muling pagparito ay masumpungan niyo kami na karapat-dapat sa iyong ipinangakong bagong langit at bagong lupa. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na 'to, at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.